Hello, test mic. Okay. So nakikita nyo dito, itong screen natin. Can you confirm if you can see my screen? Para alam natin yung ginagawa natin sa part natin. Anyone? Okay, thank you Reynard and Joshua. So pag open nyo ng Autodesk nyo, ng Revit nyo, ito yung tutumbad sa inyo. Okay? From 2024 to 2025, may mga samples na siya dito. Okay, 2023 meron pa rin naman. Okay. There are two files na pwedeng ibukas. Models and families. Ano yung pagkakaiba nila? Yung models are those those models o yung ginagawa niyo na talaga ng mga drawings ninyo dun sa Revit. While families are those yung parang sinasabi natin na 3D models na dun sa SketchUp, yung mga furnitures natin or yung natin, yung mga meron ding column families, mga ganon. So yung mga yon is parametric siya, pwede siyang palit-palitan. Meron siyang mga parameters na pwede mo siyang palakihin, pwede mo siyang i-scale later o pwede mo siyang padamihin. Ganun yung ibig sabihin nung dun sa families. While dun sa SketchUp is a 3D model siya, sinasabi nating component, yung ibig sabihin niya. Dito naman sa Revit is families yung ibig sabihin ng Revit. And then, from here, meron tayong dalawang dalawa ding pagpipilian. Kung either gagawa kayo ng families ninyo or gagawa kayo ng models ninyo. Dalawa lang din yung pagpipilian dito. It's either you open your existing na Revit model or you open your existing Revit family. Okay? And then, kung wala pa kayong nagagawa na mga models at saka families, new lang naman. Okay? Dito sa recent file, ito yung pagbungad nyo, ito yung unang-unang lalabas sa inyo kasi nandito lahat yung recent files nya. Yung sa Autodesk Docs, pag wala kayong mga online, okay, kasi naka-cloud ito, itong dalawa na to, hindi yan gagana. Okay? And then, itong mga to, watch new, online help, at saka community forum lang naman yung mga yan. So, we will just disregard those. Okay? Pag open nyo ng model, dito muna tayo sa model. Pag open nyo ng model, itong new, and then tatambad sa inyo yung new project na to. Okay, itong new project na to. Ngayon, dito sa template na to, pag drop down nyo yan, meron tayong pagpipilian dito na inside construction, architectural, structural, mga mechanical systems. Yan. So, pag open nyo, pare-paras lang naman, pero may mga additional na mga buttons na ibibigay dyan na talagang dahil lang pa. Okay, sorry for that. Okay, so dito sa template natin, meron tayong mga iba't ibang template dito. Halos pare-paras lang din naman yan, lumalabas din lang sila, pero may mga parts dyan or may mga buttons na tinatanggal pag yung ibang template yung gagamitin mo. At saka may mga sets na siya ng mga tawag dito, mga yung mga papel later on makikita natin. So for now, dito muna tayo sa architectural template. Open natin yan, okay? And then tatanungin niya kung create project or create project template. Dun sa project, ito mismo yung project mo, yung gagawin mong drawing dito. Dito sa project template naman, kung gagawa ka ng template na ganito, itong template na yan, kung sa halimbawa dun sa kumpanya mo or ikaw mismo as an architect, meron kang ibang ibang title block or yung set ng mga drawings na ginagawa, pwedeng gumawa ka ng project template mo. Ngayon, kung minsan lumalabas yan, kung minsan hindi rin. Or kung may di-download ka na template, Revit template sa online na hindi lumalabas dito, pwede mong i-browse din dito. Okay? Yun yan. So, dalawa yan. And then, eto, click OK lang natin to. Okay, pakisabi kung medyo mabilis tayo dito. Okay. So, here, tutumbad sa inyo, lalabas dito, yung mga iba't ibang buttons. So, nakakalula yung itsura niya. So, first thing na ibibigay sa inyo is naka-level 0 yung ating level. Ibig sabihin yan, yung level 0 na to, pag click nyo to, yung kanyang
tawag dito, level 0. Okay. Itong level 0 na to, mamaya, iyanan lang natin. Okay. And then, meron tayong, pag dito, tignan natin itong mga to. Itong modify, pag click mo to, pag may item ka or object ka na click dito, magkakaroon ka ng modify tab. Ito, pupunta ka dito sa modify tab na to. Ito, very powerful to kasi ito parang AutoCAD to eh. Okay? So, and then walls. So, dito sa walls naman, dalawa lang yan, architectural and structural. So, mostly nang ginagawa natin is, ginagamit natin is architectural. And then, wall by face. Ito namang wall by face is pag gumawa ka ng concept mo muna. Concept, yung face muna, yung block model muna, parang pinapakita dyan. And then, gagawin mong wall yun or window. Okay? So, ganun yung ibig sabihin nun. And then, doors. Dito sa mga doors natin, yan pa lang yung lumalabas. Okay, pero may mga ibang families pa yan na pwedeng i-download later on. Yun ituturo ko din mamaya. Okay, and then Windows din, meron din tayong mga Windows dito, pero pwede rin kayong gumawa ng families ninyo or window families ninyo. Okay. And then components, etong mga components na to, ito yung mga natin, ito yung mga 3D model natin na sabihin natin, mga desk, mga traffic lights, parking bays, mga ganon, mga beds, yun yung mga natin dito sa Revit. Okay, nagpe-place na siya. Then column, okay, it's either structural column or architectural column. So advice na gamitin nyo muna yung architectural column for now kasi hindi naman tayo gumagawa ng ating structural column. Roof, etong mga to, you can do so by roof by footprint, roof by extrusion, at sa roof by face, ayan mga yan. So, madaming pag-aaralan itong mga to. Okay. Ceiling, kaya dito sa ceiling naman, okay, kung balak nyo maglagay ng ng ilaw dun sa nyo, balik tayo dito, dun sa ginagawa nyo, hindi ka makakapaglagay ng ilaw kung wala siyang ceiling kasi wala siyang pag-attachan. Yung thinking nung sa Revit. Okay. Floor, we have 2 floors then, architectural and mga structural, and then floor by face, halos pare-parehas yung niyan. Slab edge, ito naman yung sa cantilever naman. Okay, etong curtain system is yung dun sa labas, yung curtain walls, yung mga glass walls ng na mga ginagawa natin. Sa halimbawa, gumawa kayo ng object nyo na ganito. Saan na yun? Yan, itong object na yan, and then gagawin nyo siyang curtain wall. Pwedeng gawin yon. Okay? Curtain grid, itong mga to, hindi ko alam kung kaya ko pang i-discuss tong mga to sa inyo. Pero ito is part siya dito sa curtain system. Itong mga ito. Saka mullion. Mullion, ito yung mga partition, o halimbawa nakita mo yung mga bintana, di ba? Yung dun sa gilid-gilid saka sa gitna. Yun yung ibig sabihin ng mullion. Railing, ramp, stairs, itong mga to, tignan natin kung maitutuloy natin. Model text, model line. Itong model text and model line, ito ituturo ko to sa inyo kasi importante din to. Kasi mamaya, sir, paano maglagay ng line dun sa halimbawa may model ka tapos dun sa ibang views or mga ibang details is hindi ka makakapaglagay ng lines, pwede natin gamitin yung model line na yan. Okay, itong room area naman na to, itong part na to is ginagamit lang siya kung gusto mong i-calculate yung room area mo. Okay, halimbawa gusto mong kumuha ng square meters natin, parang yung pinapakita dyan, ito lang naman yun. And then yung tag ng room, kasi may mga projects tayo na sobrang dadami, halimbawa yung sa dorm at saka sa mga hotel sa daming rooms, di ba? So room tagging lang tayo. Halimbawa sasabihin na itong room na to is 2 bedroom, itong room na to is 1 bedroom. Ayun, so ganun yung ibig sabihin ng room tagging. Itong room separator naman, halimbawa kung may rooms ka, halimbawa yung living at saka dining is isang buong space lang naman siya, pero in a sense
may separate sila, hindi sila parehas ng use. So gagamit ka ng room separator para makalculate mo later on yung area ng living room mo at saka area ng iyong dining room. Okay? Ito naman face by shaft, ito pag magbibigay ka ng opening. Halimbawa, kasi dito sa Revit nagkakaroon ka ng opening pag nag-place ka ng window at saka nag-place ka ng door lang. Pero halimbawa, walang door, walang window, open lang siya, yung wall mo open lang siya. Ito yung gagamitin natin, openings na to. Okay? Itong datum na to naman, yung mga grids naman na yan. Okay? And then, ito is magsiset ka ng work plane mo. Halimbawa dun sa dun sa roofing mo is inclined siya. So gusto mo siyang iset na gagawa ko dun sa plane na doon. Parang sabihin mo na itong plane na to, itong parang dito sa table ko, okay? Hindi kasi ito yung pinaka ground niya, yung 0 ground niya. So sasabihin ko na dito ako magtatrabaho sa plane na to. Ito yung gagamitin natin. Okay? And then architecture pa lang yan dun sa mga structures, steel, precast, mga systems na to. Ito yung mga ductings at saka electrical. And then iba is parang sa AutoCAD na rin. Okay? Ang pwedeng pag-aralan dito is yung architecture at saka massing and site. Okay? And then yung sa analysis. Itong analysis na to sa sa mga pwedeng sa lighting, pwedeng sa seismic at saka sa airflows, mga ganun, pwede yun. Okay? Massing and site, dito naman tayo gagawa ng ating yung lote, yung lot plan, yung parang ginawa ko sa binigay ko sa inyo sa site planning natin. And then dito sa massing naman, ito yung gagawa na tayo ng parang block models niya. Parang preliminary models niya na parang gagawa lang tayo ng ating yung analysis natin later on kung paano yung itsura ng ating building. Okay? Mga site components, ito naman yung mga kahoy, and then yung mga grass, and then parking component, and then property line. Dito naman yung gagawa ka nung pag clinic mo to, mag-enter ka kasi nung distances and bearings mo. Okay? Sa Revit hindi na siya gaya nung dun sa AutoCAD na mo yung coordinates. Dito ibibigay mo na lang, ilalagay mo parang ito. Pag clinic mo to, maglalagay ka na lang dito ng mga distances niya, ganyan. So, pag nailagay mo yan, okay, lalabas na agad yung lote mo. Ganun. So, we will tackle that also. Okay? From here, kung ano yung clinic mo dito sa project browser mo, dalawa kasi to. O minsan ang ginagawa ko dito, nililipat ko to, ginalagay ko dito sa kabila para mas madami, mas mabilis siyang gamitin. So from that architectural template, meron kang ibang views dito. Okay, ito yung sinasabi kong pagkakaiba kanina nung sa construction template, dun sa plumbing template, mechanical template, structural template, may mga ibang template na nakalagay dito. Pero pwede mo pa rin namang palit-palitan yan. Okay? Okay, so and then dito naman sa properties na to, kung ano yung clinic mo dito, okay, or ano yung ginagawa mo dito sa project mo, lumalabas dito kung ano yung mga properties nila. Okay, kung ano yung scale, yan 1:100, kung ano yung display model, normal, okay, half tone, do not display, yung mga yan. So normal lang natin. Kung medyo mahirap o mabagal yung computer nyo, pwede nyo i-half tone. Okay, detail level, ito din yung nakakaano ng kung minsan kung medyo mabagal o masyadong mabigat na yung project, inaano ko lang sa course. Okay, halimbawa gawa tayo ng, para makita nyo, gawa tayo ng wall ngayon dito, click natin to. Okay, and then nakita nyo, gumawa ako ng wall pero nagkaroon siya ng mga properties na dito. Okay, so and then pupunta ako sa, okay na yan, and then pupunta ako dun sa 3D model niya, ito default 3D view. So yan yung wall na ginawa na natin kanina. Okay, so from
from here, makikita mo, okay, pag mag-rotate pala kayo, shift, at tapos pindutin nyo yung scroll. Okay, so makikita mo may mga details siya, di ba? Okay, dun sa view kanina dito, itong fine na to, pag pinalitan ko to, course, okay, pagpunta ko ng level na 0, ganyan yung itsura niya, flat lang. Pero kung pinalitan ko yan ng medium, okay, meron siyang ibang details. Okay, nakita niya? And then, from medium to fine, papakita ko, magkakaroon siya ng pares lang sila. Okay. Pares lang sila ng detail, pero may mga iba kasi na mayroon pang mga ibang ano dito. Details dito like yung plaster niya. Okay? Visibility and graphics overrides. Pag in-edit mo to, may mga pwede kang magtanggal ng mga iba. Halimbawa, ayaw mong makita yung mga entourage. Okay? Unclick mo to, lalabas, mawawala yon. Halimbawa, sabi natin walls. Ito, unclick natin yan. Okay? Pwede nating, or click na, pag in-click mo to, mawawala to. Pag yung mga lines gusto mong i-override yan, okay, gagawa ka ng pattern mo, mga ganyan, pwede mong i-override. Okay? And then others, patterns in transparency, pwede mo ring i-override yan kung ano yung transparency niya. Kung halimbawa mas mababa yung opacity niya, pwede mo rin tanggalin yon. Okay, so yung mga yan. Okay, half tone, patterns, like cut. Etong cut naman, pag nag-section kayo ng walls, yun yung ibig sabihin yan. Okay, and then pwede nyo yung apply. Pag in-apply nyo ito, mawawala yung wall natin. Ayan, nawala. Okay. Visibility over ano to? Overrides. Meron pa rin naman. Ibig sabihin lang pala nun is hindi mo siya mapapalitan pag hindi mo siya nilagyan ng, meron pa rin naman yung walls. Okay, yung walls, apply, and then click okay. So ayan, nawala. Okay, pero dito walls, balik natin, apply and click okay. So yan. And then graphic display option, okay, pag click mo to, okay, pwede mong ipalitan din yung mga shadows, mga ganyan. Okay, so kayo na lang mag-ano nito, pwede nyo paglaruan yan. Okay, kung may time kayo sa sa bakasyon, pwede rin yan. Cancel natin yan. Project North, okay, orientation. Ito yung Project North natin. Ibig sabihin yung north ng project na to. Okay, pero kung minsan, pwede ka ring mag true north. Okay? So, ikaw yung magsaset ng project north mo. Kung minsan, kung ano, kung saan yung north mo. And then, yung iba naman true north, kung halimbawa gusto mo makuha talaga yung dun sa, ano, especially kung maggagawa ka ng iyong, dito tayo, especially kung gagawa ka nung sun path mo. Ito yung sun path na to. Pag in-on ko to, okay, magtatanong siya ng ng mga project location, saka date, saka time nung nung project mo. So gamitin mo natin yan yung specified. So lalabas yung sun path mo dun sa project mo. Hindi ka nagagawa ng kung ano-anong sun path diyan na pagkalok kung ano-anong gagawin mo. Okay, so importante to. Makukuha nyo to pag you are analyzing or you are presenting in your mga susunod na mga mga drawings nyo or mga designs ninyo. Okay, so i-off natin muna yan. Dito naman sa discipline, of course, architectural siya. Pwede mong palitan din ng mga iba't ibang. Pares lang din to dun sa dun sa template kanina. Okay? Show hidden lines by discipline, okay lang din yan kasi as per dito yun sa architectural. Default analysis display, none, wala naman yan, hindi ka naman gumawa. Okay, patanggalin natin yan. Show grids, mga grids natin, kung gusto mong ayaw mong grid dun sa level 1 or 0, okay, click natin, subukan natin tapos punta tayong level 0. Okay, wala pa tayo kasing ginawang grid dito. So subukan natin maglagay ng grid. Ayan, so may grid siya.
Ayan yung grid niya. Okay? So, show grid. Asan na yung kanina? True North, Architectural Discipline. Dun sa 3D pala yun. Yan, lumabas yung grid niya. Pero kung inedit ko yan, tanggalin ko yung mga yan, click okay, mawawala yung grid na yon. Okay? And then, yung sun path natin, meron din dito at meron din dyan. Okay? Crop view, itong crop view na to, okay, pag clinic ko to, ibig sabihin nito, dan sa may crop view niya. Ba't wala? Itong crop view na to, hindi to gagana kung wala ka nung region visible. Ito, click mo yan. So, ibig sabihin nito, pag clinic mo to, itong view lang naman na yan. Ayan, putol yan. This is very useful especially when you are doing your details. Click nyo yan. Okay? And then, i-off nyo to. Mawawala yun. Yung ibig sabihin nun, yung bounding box na yun, mawawala yun. Hindi mo din kasi may edit to kung wala itong crop view na yan, kung wala yung crop view, itong crop region visible na yan. Okay? And then, annotation crop. Okay? And then, far clip active. Pag itong far clip active na to, pag sobrang layo niya, nawawala yung mga models. Okay? Kung naabot na niya ito, hindi na niya makukuha. So, i-off lang natin itong mga to. Okay lang din. Crop view natin, tanggalin natin para lumabas ulit yung model natin. Okay, scope box. None lang muna yan. Section box. Pag inon mo to, magkakaroon ka ng section box na yan. Ito. So, pag click mo yan, mahati. Parang dun sa section box din ng SketchUp. Meron yan. Okay, and then i-off natin yung section box na yan. Rendering settings. Pag gumagawa kayo, gawin nyo muna siyang draft. Okay, sa rendering niya. Kasi mabibigat to pag ginawa nyo siyang best. Yung scheme natin, yung lighting is exterior sun only. Yung background niya, few clouds or no clouds, yung mga yan. Pag gumawa na kayo nung rendering nyo later on. Okay, cancel. Projection mode, pwede kayo maglagay ng projection dito na perspective. Mag-iiba yung itsura niyan. Yan yung perspective niya. Okay. Bakit ganon? Okay, yung perspective niya kasi is medyo hindi ko masyadong ginagamit tong perspective nito kasi medyo magulo yung kanyang ganyan. So, balik na lang natin ulit sa orthographic. Hindi rin naman pag gumagawa tayo ng details natin. View template. Okay, itong mga template na to pag mga mag-ano kayo ng mga ibang templates niya. Okay. And then view name 3D. Pwede niyo palitan to. Sabi nating ortho. Okay. So, ibig sabihin na magpapalit na rin dito yung pangalan niya. Okay. Title on sheet. Pag nilagay niyo siya sa sheetings dito, lalabas to. Sabi natin ortho. Okay. So, if gagawa tayo ng natin, itong na to, sheets, itong sheets na to. Okay. Halimbawa, gumawa ka ng 3D view mo. Ito yung 3D view mo kanina, ortho. Ito nga to. Dun sa 3D view mo, pag ginawa mo to, nilagay mo to dito. Yan. So, ibig sabihin, ito yung lalabas dun sa pangalan, agad-agad. Kasi pinangalanan mo na siya kanina na ortho dito. Yung, natin, yung sa sheet name natin. Okay. View name pala, view name na to. Okay. And then, pag nilagay mo siya dun sa sheet na to, sheets na yan, meron na rin siyang sheet number dito. Yung sheet name, wala pa naman. Kasi unnamed naman yung sheet natin. AC100 na yung name natin. Pero pwede mo pa rin namang i-rename yan. Itong mga to. Okay, halimbawa, sabi natin A1. Architectural 1. Okay. Architectural 1. Unnamed. Sabi natin, name niya is ortho. Okay. Click.
Yan. So, pag click mo dito sa view na to, itong view na to, so meron na siyang sheet name at saka meron siyang sheet number na A1. Okay? So, facing, hindi ko na gagawin to. Kaya lagay na lang yan. Okay. Kung minsan, pag pinalitan mo to, okay, pag pinalitan mo to, kailangan mo siyang i-apply. Pero kung minsan nag-update din naman yan. Nakita nyo kanina, nag-apply siya pero pag once na-click ko na dito, nawawala yung apply na yon. Nag-apply na siya agad-agad. Okay? Yun. May question kayo so far sa discussion natin today? Sige. May question? Okay. So ako magka-question. Wala bang nag-a-ask sa inyo bakit gumawa ako dun sa level 0 kanina, which is yung ground plane natin, and then yung wall ko is umangat hanggang sa taas ng level 1. Sino na naka-experience sa inyo yan? Ano yung gagawin natin dyan? Wala? Wala naka-experience yan. There are two ways na pwede nyong gawin yan para para ilagay ulit siya sa level 1. Kaya halimbawa bungalow lang yung nyo, bakit nagkaroon ng level 2? Pwede nyong i-move to papunta dito. Ayan. Or pwede rin na etong wall na yan is yung dito sa may 3D view. Ito, wall pala natin, hindi ko pala na ano. So, dito sa wall na to, pwede rin yung palitan yung mga properties niya. So, yung unconnected height niya kasi is 8,000. Ito. So, pag click ko to, dito pala sa top constraint, unconnected kasi nakalagay dyan. Ibig sabihin, hindi siya nakakonect sa level 1. Kung gusto mong i-connect yan, i-click mo to, and then click mo dun sa up to level 1. Pag click mo yan, automatic, pupunta siya sa level 1. Okay, ganun lang Pero kung hanggang level 2 naman yung gagawin ninyo, pwede rin ninyong ilagay dun sa, kung may level 2 na kayo, kasi wala pa siyang roof or wala pa siyang level 2. So, pwede rin yun. And then, top offset. Okay, kung gusto nyo mag-offset, halimbawa, ito yung level 1 niya, 4,000. Paprint daw si sir. Walang tao dun? Nandun si Mark? So, halimbawa, ito is nasa 4,500 or 4.5 meters yung yung wall mo to the ceiling, kasi may ceiling ka pa, is 4,000 yung di ba? Okay? Or gusto mo mag-offset kasi may beam pa siya, okay, pwede mong i-offset ito ng negative 300. Yan. So, ibig sabihin yan, pag pumunta tayo dun sa elevations natin, yan, naka-offset siya ng 0.5. Okay, pero kung ilalagay natin sa 0 yan, okay, babalik siya sa level 1. Okay, ganun yung pag natin, ang offset natin. Pero pwede rin pa rin naman ditong i-ganyan. Ang lang nga lang nito is hindi mo makukuha yung eksakto na yung offset niya. Okay, or yung dimensions niya. Okay? And then yung cross-section definition natin is vertical. Vertical naman to. Kasi nakalagay tayo dun sa ating elevation. Ibalik tayo dun sa 3D. Dito. Yan. So, yung mga iba, hindi ko na ilalagay yan. Hindi ko na sasabihin yan. Kasi hindi yan masyadong sa atin. Okay. So, next na pwede kong ituro sa inyo ngayon, for now, is yung pag kuha
nung ating nung ating mga components. Ngayon, punta kayo dito sa may insert. Okay, ditong insert na to. Okay? And then asan na yan? Etong load family. Meron tayong ditong load from library. So, meron tayong load family. Pag click mo to, lalabas dito. Pwede kayong mag-download dun sa sa Autodesk, Revit, yung mga files, yung talagang files nila ng ng family. Tapos load nyo na lang dito. Okay? Some other times, ang ginagawa ko kung ayaw kong maghanap ng ng mga families na yon, load Autodesk family ako, lalabas ito. Okay, kung mabagal yung internet mo, hindi lalabas din yung mga iba dito. So may mga na tayo dito, may mga families na tayo. Halimbawa, sabihin natin doors. Click natin yung doors. Meron na tayo mga certain doors dito. Okay? I-click mo lang to and then you load. Halimbawa, itong door na to. And then i-load natin yan. Okay. Antayin natin siya na mag-download. Ngayon, yung family na yon is mapupunta na siya dun sa doors. Click natin to. Ito na yun. Meron ka ng option dito. So, you have option of 900 mm. Hindi ko sa... Nandiyan ba sa Rex? 900 mm or 1 meters. Yan yun. So, pag click ko to, tapos nilagay ko dito, okay? Hindi gagana yung doors and windows natin kung wala siyang wall. Okay? Common sense na lang yun kasi paano ka maglalagay ng bintana kung wala kang wall? Or wala kang, paano mo ilalagay yung pintuan mo kung wala kang wall? So, eto. Yan. Pag-click ko dyan, meron na siyang agad-agad na So, dito sa may AutoCAD sa may Revit natin, ina-analyze na rin niya kung nasan yung exterior at saka interior mo. So, pag click mo dito sa level 0, okay, pag click mo to, makikita mo yung arrow na to. So, ibig sabihin nito, ito yung exterior. Ito yung interior part niya. Okay? And then, ito yung exterior part. Balik tayo dito sa ortho. Click nga natin to. Tignan natin yung yung exterior part ng natin. So, ito yung exterior part. Finish, bricks. Okay. So, ito yung exterior part niya sa may bricks. Okay. Pag pumunta ka ng level 0, so, saan yan? Ito. Nandito na part na yun. Pwede mong baliktarin yan. Pag binaliktad mo yan, babaliktad din yun. Ibig sabihin nun is yung yung wall mo na isa is dun sa labas. Okay? So, hindi na siya yung nandito sa nasa loob na yung bricks. Ayan. Ito na yung interior mo, ito na yung exterior mo. Dali nga, gawa na nga lang tayo ng ng isang buong room. Wall. Wala tayo dun sa level 0. Saan yun? And then, gawa tayong wall natin. Delete muna natin to. And then, lagay tayo ng door natin. Itong door natin pwede din dun sa sa labas or sa ganan. Pero pag install nyo nito, paglagay nyo dyan, pwede rin yung, alam nyo yun sa AutoCAD dati yung tinuro ko, meron kang parametric to move, ganyan. So, halos parang ganun din dito. Pero nga lang dito, nakagawa ka na ng iyong, meron na siyang, yung built-in na mga families talaga dito. Okay. So, pagpunta natin dito sa ortho, ito yon, yung pintuan na yan. Okay. So, dito yung wall natin. Okay. Kung ayaw nyong gumawa ng ganito, bago kayo gumawa ng wall ninyo, dapat meron na siyang nakalagay dito. Ito, halimbawa, nag-window ako dito, nag-wall ako dito, architectural. Palitan niyo na to. Okay. Connected na siya sa level 1. So, pag gumawa ako ng wall dito, kita nyo.
Meron na agad siya. Nandun na agad yan. Pero, kung nagkamali na kayo at saka ayaw nyo nang i-delete, okay, select all nyo to. Pati na rin to. Ito. Ilagay na natin siya sa level 1. Yan. Okay na yan. Tumaya ba kun? Ha? Ano yan? Meron doon ah. Yung, yung, yung photocopy. Piso lang. Hmm. So, and then we have here Windows. Subo. Piso lang. Faculty yan si sir. Huwag kang ano. Okay, so we have here, eto. Pwede nyo ilagay-lagay dito sa mga iba. Pero pag naglagay kayo dun sa level 0 na to, pag inilagay ko siya dito, sa Windows natin dito, mag-automatic yan dun sa seal height niya na 1.2. Okay, pero pag dito, nyo siya ilagay, save na. Huwag na natin save. Pag dito nyo nalagay, pwede nyo lagay-lagay sa baba. Ayan. Wala siyang seal height dito. Mawawala. Yung dun sa ano. Seal height niya meaning itong baba na tatapos dun sa ground. Okay? So, delete natin yan. Okay? Okay, and then dito sa mga components naman, pwede kang mag-place ng component or model in place. Itong model in place na yan, pag clinic mo to, magtatanong siya kung saang part, anong family siya. Is it wall, door, or ceilings, columns, ayan. So kung nagkamali ka ng paglagay nung nung family mo, hindi mo siya mahanap dito, or mahanap mo siya sa ibang ibang mga buttons dito. Okay? And then sa component pa rin tayo, place component. Sabi natin maglagay tayo ng desk pang estudyante. So, ang ginagawa ko, lagi ako naglalagay dun sa level na 0 para hindi siya kung saan nang pumupunta. Ay, play ko dito, ayan. So, pagpunta ko sa 3D, meron na tayong mga desk doon. Okay? So, to top it off, pwede na tayong maglagay ng ating grid. So, from here, yan, papunta, ito papunta doon, and then ito papunta doon. So ganyan yung kanyang grid. Grid. Okay. So pwede rin ninyong i-set na kasama siya doon para naglalak siya na naka-level siya dito. Okay, yung 1 kasi kanina dinilit natin, so nawala siya. Pwede ka rin ka maglagay ng grid na yung offset niya is sabihin nating every 1,000. Okay, click natin yan. Hindi. Ito, halimbawa, pag yung offset na yon, grid, saan yung offset ng 1,000. Ito, pag nag-offset ka ng ganyan, ibig sabihin na pag clinic ko to, okay, lalabas siya dun sa kabila. Offset siya ng 1,000. Ganon yung ibig sabihin ng offsetting, ha. And then from here, pwede rin kayong gumawa ng mga ibang bubbles natin. Okay. Yan. And then 6.5 bubble gap. Iba din yan. Okay. Pwede kayong gumawa ng inyong So, hindi ko to ituturo.
So basic muna na yung ano natin, yung ginagawa natin so far. Okay? Ano pa yung nakalimutan natin na gawin? Okay? Sir, paano yung ano yung pag yung wall is hindi ganyan yung gusto ko. Okay? So pag yung wall hindi ganito yung gusto mo, punta ka dito sa wall, architectural. Pwede nating i-click dito sa edit type na to. Diyan sa edit type na yan, pwede mong i-edit yung structure niya. From this edit, pwede mong palit-palitan itong mga to. Okay? So pwede mo siyang i-delete yung mga core layers, itong mga core layers na yan yung mga hindi mo pwedeng i-delete. Yan. Itong mga to hindi natin pwedeng i-delete yung structure niya. Pwede mo lang palitan yung structure niya, sabi natin pag clinic mo to, magkakaroon ka ng mga iba't ibang materials. Okay, halimbawa wood yung lagay natin wood yung gitna niya, magiging wood yung gitna niya. Ito. Okay? Pag mag-insert kayo, okay? Pag mag-insert kayo, pag nag-insert ka dito, lalabas yung in-insert doon sa taas. Doon sa taas mismo nung kung saan yung clinic mo. Okay, so and then pwede mong i-up 'yan. Tapos yung harapan niya, ito kasi yung exterior side tapos interior side. So itong harapan na to, sabihin natin naglagay tayo ng finish 1. And then yung finish natin is ano siya? Plaster. So yan, plaster. Yan, click OK natin yan. Plaster na yan. Define din natin yung thickness niya, sabihin natin 20 mm yan. And then dito sa baba, okay, mag-insert tayo dito. Okay, i-down natin siya dito sa baba. And then ito, palitan natin siya ng finish 1 or finish 2, pwede pa rin naman yan. Finish 1. And then palitan natin siya ng wallpaper. Plaster muna. Yan, click OK. And then insert tayo ng down natin yan. Insert tayo ng another finish. Finish 2 na pala yun. Finish 2. And then paint naman siya. Asan yung paint dito? Walang paint dito. So kung walang paint dyan, kasi hindi ko pa may didiscuss sa inyo ngayon yung paggawa ng ating materials, yato na lang muna. Paint na yan. Ba't walang paint? Door handle, paint. Itong steel paint muna. Click OK. And then pag in-okay mo yan, row 5, 0 thickness layer mas okay. Pag 0 thickness layer daw, kailangan magkaroon ng membrane kasi hindi tayo naglagay ng mga thickness dito. Sabihin natin itong finish na yan 20, tapos ito is 5. Okay. Kung hindi ka maglalagay ng ng thickness mo, halimbawa itong core na to, kailangan mo ng membrane, para membrane yung sinasabi. Then click OK. Pwede na yan, and then apply natin yan, and then click OK. So nakita nyo nagbago yung itsura ng ating details. Okay? Kung gusto mong yung detail mo dito is mas fine, okay, pwede natin palitan dito ng detail level natin ng fine. Halos parehas lang. Medium, parehas din. Parehas lang pala. Yung coarse, ganyan na itsura niya. Okay? Pero dito lang yun, dun sa floor plan lang yan na napapalitan. Ang napapalitan. Dun sa iba, kagaya nung dun sa ortho natin, hindi napapalitan to. Okay, parehas. I-fine natin. Pag i-fine natin, magkakaroon siya ng ibang ano dyan. So, nakita nyo, nag-iba yung ating interior at saka exterior. Okay, painted na siya, plastered na siya dito. And then, wala na yung bricks natin kanina. So, ganun yung
pagbabago o pag-change ng ating kulay or yung finishes ng ating walls. Okay. So sabi natin, sir, halimbawa hollow blocks yung ko, di edit mo dito. Okay, edit mo din sa structure, tapos dun sa structure mo, halimbawa, palitan mo to concrete. Ito concrete masonry units na lightweight lang dapat yan eh. Asan yung lightweight? Low density, high density, ito na lang, CMU na lang. Click okay, and then okay, and then kung gusto nyong palitan, ayaw nyong mapalitan dito, tapos gusto nyo siyang save as a new as a new family ng wall ninyo, duplicate nyo siya, and then palitan natin ng CHB, sabihin natin nasa 100 mm. Click okay, and then okay. So ganun iba na yung itsura niya dito. So from that level 1, pag pinalitan natin siya ng fine, ganyan din, nag-iba na din yung itsura niya dito. Okay? Ganun lang muna yung Any question? May question kayo o hindi nyo nasusundan? Walang question? Okay. Subukan natin maglagay ng floor. Okay. Pag naglagay ka ng floor, check niya or kailangan mong i-select yung lahat ng walls mo. Ayan. And then click apply. And then ito pala, click finish edit mode. Ayan. Click mo yan. Magkakaroon ka ng wall sa level 0. Yan. Okay? So bakit mas mababa pa siya, sir? Yung wall, yung mo, yung floor mo, bakit mas mababa siya? Kasi pagtingin mo dito, yung height offset from level niya is 0. Ito kasi yung tinitingnan niya, yung finish floor line. Okay, 0 lang yan. Pero kung sabihin natin 100, yung height from offset niya, click mo yan, tataas to, mangat yan. So mangat din dito, kakain siya dun sa may wall mo. So balik natin yan na 0. And then yung sa thickness niya, hindi mo to mapapalitan kasi meron kang dito yung properties na talaga ng ating ng ating ng ating anong tawag ito, slab or yung flooring. So kung gusto mong palitan yung thickness niyan, edit type mo siya dito. Edit mo to, papalitan mo lahat to. Or papalitan mo yung mga thickness niyan para para mapalitan mo tong thickness nito. Ganoon siya. Pag napalitan mo yung thickness nito, yung elevation at the bottom, mapapalitan din yan kasi sila, nagsasama sila. Cancel natin yan. Cancel natin yan. And then add all others, hindi ko na nalagay dyan kasi mga comments at saka markings na lang yan. Okay, sa ceiling, sa roofing, okay, sabihin natin roof by footprint tayo. Okay. Pag roof by footprint, halos ganun din. So dito maghanap siya ng kung saan niya ilalagay. Okay, tatanong siya ng level 1. Hindi naman siya pwede maglagay ng sa level 0 kasi wala namang wall doon. So click natin yung yes. Okay, mas okay kasi na pumupunta tayo dun sa sa floor plans. Okay, pero in this case pwede nating gawin dito. So click natin to, click natin yan, click natin yan, click natin yan. So pag click nyo lahat ito, okay, magiging magiging hip and gable roof. Yan. Ganyan yung itsura niya. Okay? Sir, pangit naman. Bakit ganun? Yung hindi siya naka-offset yung natin, roofing natin. So kung gusto nyo i-offset yung roof natin, click nyo to, punta kayo dun sa pala natin, edit natin yung footprint nya. Okay, then control A, click natin to mga to. Okay, control select, and then yung overhang mo, palitan mo to, sabihin natin 900.
Okay, nandun. Lumiit. Ba't lumiit? Overhang. Overhang. 0. Okay. Alam ko na. Kasi pinalitan natin kanina yung ano nito, yung orientation nito. Okay, X na muna natin yan. Palitan natin ito, yung wall, dun sa wall. Itong wall na to. Okay, dapat nakalabas pala yan. Okay. Kaya pala ganun yung nangyayari. Okay, then balik tayo dun sa ating ortho. Okay, ito. Edit footprint natin siya. Okay. And then overhang natin 0. Okay. Siguro delete na lang natin muna to. Delete natin to. Gawa tayo ng roof natin. Roof by footprint. Yes. Click, 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 click. Click. Ganun pa rin. Kung ganun pa rin yung itsura niya, balikan. Palitan na lang natin. Click natin yan tatlo. Ay, lahat pala. Ito. Ay, yung overhang mo, negative mo na lang. Negative 900. Yan, ganyan. And then, click. Right. So, yan yung natin. Okay? So, hindi siya nagtutugma. Okay? Kasi, inano natin to kanina. In-offset natin to kanina. So, itong mga to, yung wall na yan, itong wall na to, click natin yan. Okay? May mga kasamang iba. Punta tayo dun sa elevation natin. Select natin itong mga wall na yan. Itong mga wall na to. And then, constraint natin. Naka 4,000 kasi. Top offset 0 din naman. Cut off level 1. Okay. Pero dumikit na siya. Napalitan pala. Okay. So, napalitan na siya. So, halimbawa, sir, ayoko na yung ganyan. Gusto ko yung lang, yung ganun lang. Hindi siya quadro-agwas. Pwede pa rin ninyong palitan nito. Edit footprint. Tapos, eto, click nyo tong dalawa na to. Okay. Control, select. Dalawa sila. And then, tanggalin nyo itong define slope. Mawawala yon. And then, pag click nyo yan, magiging ganyan yung itsura niya. Okay, so, pero, etong wall na to, kailangan nating i-connect. Cut off level 1. Okay. So, click natin yan. Dapat nagko-connect sila eh.
Ah, hindi ko na may ano. Pagka ano yata to. Connect to roof. Asan na yung roof kanina dito? Roof. Modify walls. Wall opening attached to top base. Ayun. Click nyo to and then attach to top base. Yan. So, natapos na natin yung isang buong bahay na ganyan. So, dun sa mga next meeting natin, dadagdag ko na rin yung ibang roof sa yung paggawa natin ng massing and site. Ito yung dalawang importante lang dyan na gagawin natin. And then, sa annotate and yung ating modify tab na to. Okay, may question? Wala. O kumakain na kayo? Ako, hindi pa ako kumakain Wala kayong question? Okay, so let's dismiss. Hanggang dito na lang muna. If you have question from time to time, pwede kang mag-question sa akin. Wag lang gabi or Saturday, Sunday. Okay? Salamat everyone and have a good day.